Ayan, itatakwil ka ng Nabi alayhi salatu wassalam. Ayaw niya ng mga sumusuway sa utos ni Allah Ta'ala. Kaya sabi ni Imam Malik ibn Anas, ayon sa pagkakaulat ni Imam Shatibi sa kanyang kitab, sinabi ni Imam Anas ibn Malik, Malik ibn Anas, rahimahullah, sabi niya, man ibtada'a bid'atan fil Islam wa yaraha hasanatan. Yaraha hasana, akala niya maganda. Gumawa siya ng bid'a sa Islam, sabi niya, mapya. Niya, katayatigyan na, mapya agawbo. Magandang gawain ito. Oh. Itong maganda itong gawain. Kakanduri sa birthday, kasi nagpakain ka. Kakanduri sa maulod, kasi nagsadka ka. Maganda, ano namang masama? Sinabi ni Imam Malik ibn Anas, sino man ang gumawa ng bid'a sa reliyong Islam at sa tingin niya mabuti, maganda. Oh, maganda. Kahit pang tingin niya dun maganda. Fakad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala. Nag-claim siya na si Muhammad, pinagbintangan niya ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, trinaydor ang agama Islam. Bakit trinaydor? Bakit ganon? Alam tasma'u qawla rabbikum jalla fi ula. Hindi nyo ba narinig ang sinabi ng inyong Panginoon? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kumpleto na ang agama, wala nang kulang. Ang kinalulugdan ni Allah Ta'ala, ang agama Islam. Nung bumaba ang aya na ito sa araw ng Arafah, sinabi ng isang Yahudi kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Ya Amir al-Mu'minin, ayatun fi kitabikum law alayna ma'syar al-Yahudi unzilat, lattakhadnaha idan. Lattakhadnahu idan. Sabi niya, mahiya, fatala, tilka al-Yahudi, hadhihi al-aya min suratil Ma'idah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam dina. Yung Hudyo na yun, nainggit. Sabi niya, may ayatan dyan sa kitab ninyo, sa Quran, na kung sa amin ang mga Hudyo ibinaba, ginawa na naming pista yung pagbaba ng ayatan na yun. Ano daw yun? Sa araw na ito, ginawa naming buo, kumpleto ang agamin ninyo sa inyo. At ginawa kong kumpleto ang ni'ma ko sa inyo, at ang kinalugdan ko na agama para sa inyo ay ang Islam. Nainggit ang mga Hudyo dyan. Tayo, gagawa tayo ng sarili natin. Kaya, sa last ng sinabi ni Imam Malik, sinabi niya sa last, malam yakun yawma idin dina, lan yakuna yawmana dina. Ano man ang hindi agama nila noon, hindi pwede maging parte ng agama natin, iman to. Hindi pwede. Ibig sabihin, mas matalino ka pa sa sahabi. Kung gagawa ka ng sarili mo, may patakaran ako. Ano yung patakaran mo? Ganito. Mas magaling ka pa. Sa Nabi alayhi salatu wassalam, Ustad, hindi na kailangan ng maraming ayatan. Hindi na kailangan ng hadith na banggitin natin sa khutbah. Anong babanggitin mo? Yun na lang, patungkol sa kalabaw at saka sa lobo. Tungkol sa rabbit at sa pagong. Kaya doon maintindihan ng tao, nagkompetisyon ang rabbit at ang pagong. Miyaw-laula sa kompetisyon ni Ran na ibig sabihin na lamangan ng rabbit yung pagong, ng pagong yung rabbit. La ilaha illallah. Anong makuha natin doon? Kung ganun, hindi na natin kailangan ng kitab, hindi na natin kailangan ng sunnah ng Nabi, alayhi salatu wassalam. Kaya mga kapatid, hinihimo ko, in-encourage ko kayo. Inshallah ta'ala, andito ang guro natin si Sheikh Abdul Jalil. Sana, sa susunod na meron kayong mga series na mag-gilsa kayo ng kutayib, kahit manipis lang na kitab, i-encourage ko sa inyo na pag-aralan ninyo ang usulus sunnah ni Imam Ahmad. Kapag na-discuss nyo yan, kahit ilang taon pa ulit-ulitin, para maging matatag sa atin ang usul ng sunnah, ang mga kawaid, mga pundasyon ng sunnah, hindi ka na maligaw inshallah ta'ala. Kung pahawakan mo yun, aralin mo, i-memorize mo, at i-apply mo. Usulus sunnati indana, ganun-ganun ang kanyang pagkakasunod-sunod.
at tamassuk bi kitabillah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ayan ang isa sa asal ng lahat ng sunna na tinatawag. Ayaw nating tawagin tayo sa pangalan ng mga tao. Gusto natin parati, isa sa mga palatandaan ng Ahlus Sunnah, gusto nilang doon sila parati nakaakibat, nakaugnay sa sunna ng Nabi alaihi salatu wassalam. Hindi kay Abul Hasan al-Ash'ari, hindi kay Maturidi, hindi kay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dahil si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, hindi siya nagda'wa para sa sarili niya. Ang da'wa niya magbalik ang tao sa Quran at sa Hadith. Ayon sa pamamaraan ng mga salafus salih. Kaya, gugustuhin ng isang taong nasa tunay na nag-aaral ng sunna ng Nabi, na tawagin siyang sunni, tawagin siyang athari, tawagin siyang ahlul hadith, tawagin siyang salafi. Yan ang gusto nating itawag sa atin para mabukod tayo sa ibang mga grupo. Mabukod tayo sa ibang mga grupo. Hindi ba sapat na Muslim na lang? Di ba, Sheikh, may magsabi, Muslim na lang para hindi na tayo magkawatak-watak. Yung iba, fitra. Ano ba yan? Fitra. Para hindi na tayo magkawatak-watak. Pero tandaan ninyo, sa time ng Nabi alaihi salatu wassalam, totoo yun, na sinabi ni Allah, وَسَّمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي سَمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَهَذَا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَقَالَ إِنَّنِي وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Maganda, nasa Quran yan, sahih. Para hindi na Muslim, tama. Sa time nila, ilan ba ang tao? May kafir, may munafik, at saka Muslim. Yun yung time na kunting-kunti pa lang ang mga Muslimun, time ng mga sahaba. Ngayon, nung dumating ang napakaraming sekta na nagpapakilala na Islam, sasabihin mo pa rin, Muslim ka? Ang Shia, magsasabi din, Muslim kami. Di ba? Mga Shia ngayon, matatapang na, nasa Quiapo na sila. Nagasambahayang na doon, meron na sila yung kanilang leader na napakalaki ng suot na, di ba? Gwapo-gwapo pa. Binata. Sabi niya, magsalita. Debate siya sa iba. Siya yun. Sa Zamboanga, nandun na sila, naghariraya, nagpakita ng hariraya nila. Dati-dati, kahit pag lumabas sa kamera o magpakita kilala sa tao, hindi yan nila kaya. Ngayon, niya kabugod-bugod. Waliyadu billah. Kasi bakit? Humina tayo. Humina tayo. Itong mga ganito, lecture, symposium, dapat ang focus natin dito, akidah. Manhaj. Kung meron man tayong mga usapin sa fiqh, pwede natin itakil doon. Pero priority yung manhaj. Tamang unawa natin sa ating agama. Kasi kung tama yan at malakas tayo, malakas ang madrasa ng mga salafi, wala. Hindi magkwan-kwan yung mga kwan. Ibang grupo. Di nila kaya. Di ba? Kanya, mga kapatid, ang punto natin, bakit natin tinatawag ang sarili nating sunni, salafi, athari, ahlul hadith, ahlul athar? Bakit ganon? O tinatawag na al-Islamul Atiq, al-Islamul Sahih, yung talagang tunay na Islam, yung pamamaraan ng mga sahaba. Bakit? Para maiba tayo, mabukod tayo sa kanila kasi napakarami nila. 73. Isa lang doon maligtas, firqatun najiyah, al-firqatun najiyah, ligtas na grupo. Paano mo maano ang ligtas na grupo? Ano daw yung palatandaan nila? Sabi ng Nabi, ang sumusunod sa agama ko at sa agama ng aking mga sahaba na kahit i-reject pa kayo ng husband ninyo, anak na ninyo, ayaw sa pamamaraan. Ito na naman si stricto. Ayaw may ako masistricto. So mga wata murid ni Arapat, ago ni Kadiraw na maka-stricto. Ibig sabihin, mahigpit. Bawal pa yung music. Bawal pa yung pakiring. Paano na tayo mag-enjoy sa kasal? No? Kasi dapat, pagkasal, enjoy. Ano ba itong kasal? Parang namatayan. Kasi walang music. Di ba? May narinig akong ganun, kamag-anak namin. May kinasal. Nung kinasal, ako kumasal. Sabi ko,
Ito, ikakasal kita, ako magkakasal, pero ito ang condition ko, ganito, ganito, ganito. Okay, chef. May mga kamag-anak na dumating. Ano ba ito? Parang patay. Kasi marinig nila muhadara. Wala silang marinig doon na pakiring-pakiring. Ang tanong, bakit namin gagawin yon? Kasi saan ba magsisimula ang pagtajdid, ang pagbabalik ng sunnah, ang pagbabalik ng mga tao sa sunnah? Kanino magsimula? Sa mga walang alam? Sa mga maaalam? Dahil ang agama natin, tatbik, pag-apply ito. Hindi dito tinitignan ang makasalanan si Abdurrahman, makasalanan. May mga kasalanan tayo, pero yung agama, wag nating walang hiyain. Sorry sa term. May mga tao nang wala hiya nila ang agama. Sa pamamagitan ng pag-approve nila sa mga gawain na yun na bid'ah. Akala ng mga tao, okay. Kasi ang gumawa, may degree. Alim. Ustad, sheikh ang may gawa. Makikita nila, tatayo na doon, magsalita, ando na sa kuwan, nagkapakiring na yun sa harap niya. Sasabihin ng mga awam, okay din pala. Bakit? Kasi, andun si alim ganito. Okay din pala. Okay din pala ang lalaki kakamay sa babae. Kasi nakita ko si alim, gano'n ang ginawa niya. Kaya yung mas tumataas yung kaalaman mo, mas malaki ang pananagutan mo kay Allah. Kasi yung mga tao, sa kilos mo, tinitignan ka. Namapya. Bakit tayo hindi mag-video okay? Apya si Ustad Suton na may video okay. Bakit tayo babawalan? Yung anak ni Ustad nung kinasal, malakas ang music. Hindi na tayo magbawal. Yung anak ni Alim nung kinasal, nagmarcha. Mayroong Quran bearer. Tapos mayroon pang mga escort. May kadakal-dakala escort. Na YouTube man so miulaw. Bakit natin babawalan ang sarili natin? Apya si Alimoto na YouTube yun ang ginawa niya sa anak niya nung kinasal. Di ba? Kasi ang laging titignan ng mga tao, yung may alam. Hindi man titingin ng tao, jahil yan, wala tayo dyan. Pero pag nakita ng tao, nagmarcha. Okay. Tapos, malaking marcha. Tapos, may piano. Mapya. May organ, may banda. Okay tayo. Bakit? Si Alim yun. Bakit tayo hindi? Ang mga ulama, sabi ni Imam Uthaymin rahimahullah, para malaman natin kung sino ba ang dapat nating sundin, nasa 3. Ulama'u as-sulta. Mga scholar ng leader, ibig sabihin, kahit mali na yung sasabihin ng leader, ipatwa mo na. Kahit haram, halal mo na. May ibang country, ganun sila. Sabihin ng leader nila, sige na, ipatwa mo na ang maulud, okay na okay. Gagawin niya rin, okay ang maulud. Wala nang magkontra kasi, siyempre, mufti nila nagsabi. So, ibig sabihin, sabi ni Sheikh Uthaymin, ang sinunutan niya na mapulo, yung leader. Hindi ang qala Allah wa qala Rasul. Mag-respect tayo sa mga leader natin. Sumunod tayo sa kanila. Fima la yukhalifu sharia. Sa bagay na hindi kukontra sa sharia. Kung mag-utos siya ng kasamaan, wag natin siyang sundin sa inutos niya na yon. Pero wag tayong mag-aklas sa kanya. Ang iba naman, mag-rally. Nabawal sa atin yun mag-rally. Bakit? Ang pag-rally, wasilatun ilal khuruji alal hukamil muslimin. Dahil ang pag-rally, yan ay pamamaraan o tulay patungo sa pag-aklas sa mga lider na Muslim. Ano ibig sabihin nun, Ustad? Sheikh? May leader.
nag-utos ng hindi tama sa agama Islam. Hindi mo sinunod. Hindi ba yun pag-aklas? Hindi. Kasi hindi ka man nagsabi sa mga tao, ito na, magpetisyon na tayo laban sa leader ito. Kung ganun na, yun ang pag-aklas laban sa leader. Pero kung hindi mo siya sunod dahil tingin mo, wala sa dalil itong sinasabi niya, sa sarili mo na lang yun at pamilya mo, gisipti mo, na hindi siya sundin sa kanyang kamalian, walang problema yun. Bagkus pagligtas pa yun para sa kanya, na hindi mas lumaki yung kasalanan niya. Pero hindi ka nanawagan sa mga tao na, oy mga tao, mag-aklas tayo sa leader na iyan. Hindi pwede. Ang problema, kung alim ka, may alam ka, yung sasabihin ng leader na mali, hanapan mo pa ng dalil, kataya dun sa dalil. Kahit mali. Ulama o sulta. Pangalawa, ulama unnas. Alim mga ulama ng tao. Ano-ano ang gusto ng fans niya, yun ang sasabihin niya. Matakot siya mawalan ng follower. Ibig sabihin, kailangan ko manindigan sa totoo. Ito ang hak, ito ang totoo. Sabi ng mga tao, pag gagawin mo yan, i-unlike ka namin. Pag gagawin mo yan, ustad, i-unfollow ka namin. Kahit kontra sa dalil, sige na lang, kasi yun ang gusto ng tao. Ulamaun nas o ulamaul jumhur. Yan ang mga ulama, nasusunod sila doon sa sinasabi ng mga tao. Ito ang sinabi ng Nabi alayhi salatu wasalam sa hadith ni Imam Ahmad sa kanyang musnad. Sabi niya, akhwafu ma akhafu alaykum tahta adimis sama ala immatil mudillin. Ang kinatatakutan ko ng higit para sa inyo na nabubuhay sa lilim ng kalangitan ay ang mga a'immah, mga ulama at mga leader na ililigaw kayo sa katotohanan. Pangatlong klase ng mga ulama, ulamaul millah, ay ulamaul haq, wa humul ulama ar-rabbaniyun. Ang mga scholar o mga ulama ng katotohanan. Aina ma yadurul haqqu yaduru ma'ahu. Wa aina ma yaliffu ad-dalil yaliffu ma'ahu. Saan man pupunta ang katotohanan, doon siya. Saan man ang dalil, doon siya. Hatta wa in kana wahdahu. Hatta wa in kana wahdahu. Kahit mag-isa lang siya, hindi siya natatakot. Sinabi yan ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa in kanu qillah. Ang jama'a na tinatawag yung umaayon sa katotohanan, sa benar, kahit kukunti lang. Bakit? Dahil kukunti talaga ang nasa totoo, hindi marami. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinawag niya na as-sawadul a'zam, yung kanyang grupo na nakita nung nag-mi'raj siya, nakita niya may mga nabi, 3 lang ang kasama. May mga nabi, walang kasama. Nakita niya yung isang grupo, akala niya yun na yung sa kanya. Yung pala, iba yung sa kanya, nangingitim sila sa dami. Pero yung madami na yun, konting-konti yun ikukumpara sa mga nag-angkin na ng Nabi alayhi salatu wassalam. Mapasama tayo sana doon, Allahumma amin. At sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud, al-jama'atu mawafaq al-haq wa in kanu killah. Ang jama'a ay siyang umaayon sa katotohanan kahit kukunti sila. Wa in kunta wahdaka wa anta 'ala al-haqqi fa anta al-jama'atu yawma idin. Kahit mag-isa ka lang, kahit si Sheikh Abdul Jalil lang, kung nasa katotohanan siya, na siya ang jama'a. Siya ang dapat nasundan. Si Imam Ahmad Ibn Hanbal, sa kanyang panahon, 70 ka mga ulama ang nagpirma ng petisyon. 70. Kaya pirmahan ni Ran yung petisyon kay Imam Ahmad. Pirmahan ni Ran. Yung pirma nila, si Imam Ahmad ay ligaw. Allahu Akbar. Bakit? Ano ang hindi sinangayunan ni Imam Ahmad? Dahil nagsabi si Imam Ahmad na hindi dapat sundin ang sinasabi ng leader na ang Quran ay makhluk. Pero hindi nag-aklas si Imam Ahmad sa leader. Sabi niya lang, ako maninindigan ako na ang Quran, kalamullah, salita ni Allah, hindi makhluk. Kinulong siya. Tinurture. Pero ano ang dua niya?
Allahumma gfir li Mu'tasim. Allahumma gfir li Mu'tasim. Yung gwardya na pumapalo, Imam, nakaiyak ako sa iyo. Bakit sabi niya, nagsasabi ka pa rin patawarin ni Allah si Mu'tasim na leader natin, samantala siyang nagpaparusa sa iyo, Imam? Sabi niya, ayaw ko, sabi niya, na yung dila ko makapagsabi ng anumang sumpa laban sa mga pamilya ng Nabi alayhi salatu wassalam. Leader na yun. Pero nanindigan pa rin siya, ang Quran ay kalamullah, hindi makhluk. 70 ka mga kasama niyang ulama, kapwa niya ulama, pumirma na siya ay ligaw. Pero anong nangyari? Dahil ninindigan si Imam Ahmad sa katotohanan, nanatili hanggang ngayon si Imam Ahmad. Yung 70 ka nagpetisyon, hindi kilala hanggang ngayon, kahit sino yun sila. Si Imam Ahmad, naririnig pa rin natin, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, rawahu Ahmad fi musnadih, hanggang ngayon. Bakit? Dahil pangako yan ng Nabi alayhi salatu wassalam. Kapag pinangalagaan natin ang kanyang sunnah, ay aangat din ni Allah Ta'ala ano ang pangalan natin. Nang sinabi ni Allah Ta'ala sa Quran, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Ya Muhammad, inangat namin ang kabanggitan mo, ang pagpuri sa iyo, ay ganun din ang sino mang sumunod sa kanya. Sabi ni Ibn Abbas sa kanyang tafsir, sino man ang magtaguyod sa sunna ng Nabi, itataas din ang kanilang kabanggitan na hindi mawawala, hindi malulusaw, kahit pa marami ang ayaw sa kanila. Dahil dito, mga salafiyat, ito ay mga paalala lang sa ating lahat. Magpasalamat tayo at kabilang sa pasasalamat natin ay pangalagaan natin ang ating manhaj na tinahak, ang tarika na ito, sa pamamagitan ng pakikinig sa mga ulama natin, at huwag tayong magsawa sa pag-attend sa mga hilakul ilm, sa mga pagtitipon ng kaalaman na tulad nito. Huwag kayong magsawa, sapagkat mararamdaman ninyo sa inyong sarili kung mukhlis kayo, sincero kayo, na tumataas, umaangat ang inyong ranggo doon kay Allah Ta'ala. Pangako ni Allah Ta'ala yan sa sino mang nag-aaral sa kitab at sa sunnah, na sinabi ni Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tinataas ni Allah Ta'ala ang mga may tamang akidah at mayroong tamang kapit sa iman sa inyo, at yaong mga may kaalaman sa mga baitang o antas na matataas na si Allah ang naglagay. Wabillahi tawfiq wal hidayati was sadad, wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman ko na ayari ako pa programa tayo. Higaya hari ng seminar. Why? Binibigyan niya sila ng hadaya. Masya Allah. Maganda, maganda. Wahid, tas'alun. Aywa. Okay. Kaya pala sinulat nila. Ito yung mga tasji, no? Naam, nabda. Sige lang, sige. Oh. 11. 11. Anta, so number 11. Kau to. Si Madam. Nasalo ha? Pagtatanong, no? Akala ko kukunin na lang yung hadiah. Hindi sa'yo yan, sir. Ihadiyan mo yan dahil sa'yo na okay. Para mabilis. Para mabilis, no? Hadihan na natin. Hadihan na, si 11. Handa si 11. 22. Ay, ito. Ayan, si 22. Ay daw. Ito ang mga rizki ninyo ngayon. 44.
44. 44 daw. 44. 13. 13. Ha? Si 46. 46. Right. 0. Wala. Ha? Ibigay ko si Karapat. 0. Wala. 200. 24. Ano yung duwawati upat? Agupat? No? Ah, 20 agupat. 10 agupito. Ah? 17. 10 agupito. 40. Parang Indonesian lang. 40. 40. The 25. 25. 40 agud 2. 42. Ha? Walang question, wala. 20. Ay daw. Parang maubos ito 34. 30. Ha? Upat. 1. Isa. Ay. Ha? 34. 1. 16. Syukran. 16. Meron? Wala. 30. 30. 39. 14. 39, 14. 39, 14. So 14. Syukran. 40 agot 3. 43. Nakat. 35. 12. So 12. 28. Marami pala ito. 23. 20 lahat. 20 lahat. 20 lang. 23. Okay na. Dapan na may kwan. 41. Malangan. Dapan malangan susubre. Lahba. Aywa. Lahba. Why? Ha? Adal. 19. 19. 19. Oh. 31. 18. 5. 36. 47. 40 agupito. 40 agupito. 47. Oh. 29.
Kanina, 39, 29. Question? 45. I know. 45. Baril yun. 32. 48. Three. Halas. Kalas? Hintayin na. Wahid. Wahid? Bagi wahid. Three. Talo. Isa lang. Isa na lang. Meron pa isa? 37. Halas. Alhamdulillah. Otas. Aywa. استخدموه شيخ. ايوه. خدعنا. ما شاء الله. انتهينا. Patana dyan kami. Picture muna tayo, Sheikh. Okay.